Tahimik ang umagang iyon sa baryo ng San Rafael. Ang araw ay bahagyang sumisilip mula sa ulap. At ang hangin ay may dalang simoy ng kapayapaang tanging sa probinsya mo lamang mararanasan. Sa likod ng maliit na kubo, isang pinata ang abalang nagbubungkal ng lupa. Si Elian. Kuya, mag-aalmusal na. Tawag ng kanyang nakababatang kapatid na si Lisa. Mauna na kayo, susunod ako. Sagot niya habang pinapahid ang pawis sa noo. Wala pa siyang 20 noon. Ngunit sa murang edad, pasanay niya ang responsibilidad ng isang ama. Pumanaw ang kanilang ama dahil sa sakit 3 taon nang nakakalipas. At mula noon, si Elian na ang tumatayong haligi ng tahanan. Sa kabila ng mabigat na papel na ginagampanan, hindi nawawala ang ngiti sa kanyang labi, lalo na kapag napag-uusapan si Lyra. Si Lyra ang kanyang kababata, kaklase, at matalik na kaibigan. Mula pagkabata, magkasama na sila sa paglalaro sa bukid, panghuli ng tutubi, at pag-akyat sa puno ng bayabas. Ngunit habang lumalaki, nagiba ang tibok ng puso ni Elian tuwing kasama si Lyra. Napapalunok siya sa tuwing iningitian siya ng dalaga at tila ba may musika sa paligid kapag siya'y kinakausap nito. Ngunit kailanman, hindi niya nasabi sa dalaga ang tunay niyang damdamin. Walang panahon para sa pag-ibig. Lagi niyang paalala sa sarili. Kailangan ko munang itaguyod ang pamilya ko. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kalabaw, dumaan si Lyra. Nakadamit itong puti at may bitbit na aklat. Elian, punta ka mamaya sa bahay ha. May ginawang kakanin si nanay. Gusto kanyang makita. Salamat Lyra, pero susubukan ko. Sagot niya, bagamat kabado. Naglakad na papalayo ang dalaga at si Elian ay napatingin sa kanya. Sa isip-isip niya, kailan ko kaya masasabi ang tunay kong nararamdaman sa'yo? Kinagabihan, sa liwanag ng gasera, nagbukas ng usapan si Nanay Ising. Elian, narinig kong aalis na si Lyra papunta sa Maynila. Sa susunod na linggo na raw ang alis niya. Parang tinamaan si Elian ng kidlat. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Lungkot, kaba, o pagsisisi. Kinabukasan, pinunta niya si Lyra sa tabing ilog. Tahimik silang naglakad sa paborito nilang daan. Sa uli, si Lyra ang nagsalita. Alam mo, Elian, kung minsan gusto kong maghintay, pero hindi ko alam kung may hihintayin pa ba ako. Napatingin si Elian sa kanya. Gustong magsalita, ngunit pinili niyang ngumiti na lamang. Mag-iingat ka sa Maynila, Lyra. Tumango ang dalaga. Ikaw rin. Sana maging masaya ka sa lahat ng pinili mong unahin. Pagkatapos noon, hindi na sila muling nagkausap. Umalis si Lyra at naiwan si Elian. Bitbit ang lihim na damdamin at ang sakit ng hindi pagsubok. Lumipas ang mga araw na tila mabagal para kay Elian. Sa bawat pagkising niya tuwing umaga, hindi niya maiwasang mapatingin sa daang dati nilang tinatahak ni Lyra. Doon sila palaging magkasabay sa pag-uwi mula sa eskwelahan. Doon sila nagtatawanan. Doon nagsimula ang damdamin niyang hindi kailanman nagbigkas. Ngayon, tahimik na ang daan. Wala na si Lyra. Mula nang lumuwas ang dalaga patungong Maynila upang doon na mag-aral ng kolehiyo, hindi na ito muling nagparamdam pa. Wala man lamang sulat o tawag. Si Elian sa kabila ng pangungulila ay pinili na lamang na manahimik. Bawat araw ay ginugugol niya sa pagbubungkal ng lupa, pag-aalaga ng mga hayop at pagtitinda ng gulay sa palengke. Iniukol niya ang kanyang buong lakas sa pagtustos ng pag-aaral ni Liza at sa pagpapakain sa kanyang ina. Kuya, natanggap na ako sa scholarship. Masiglang sabi ni Liza isang hapon. Ngumiti si Elian. Yan ang bunga ng pagsusumikap mo. Tuloy mo lang yan ha.
Hindi natin alam balang araw, makakaahon na rin tayo. Ngunit sa kabila ng ngiti, may kirot sa dibdib ni Elian. Unti-unti siyang naiwan ng panahon. Habang ang iba ay lumilipad papalayo para abutin ang kanilang mga pangarap, siya ay nanatili, nakabaon sa lupa, nakatali sa mga responsibilidad. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanilang bahay at pinagmamasdan ng mga bituin, tinanong siya ni Nanay Rosa. Elian, anak, hindi ka pa rin ba nagkakagusto sa iba? Napayuko siya. Merong mga lumalapit, Nay. Pero, ewan ko, hindi ko magawang buksan ang puso ko sa kanila. Si Lyra pa rin ano? Tanong ng ina. May bahagyang ngiti. Hindi siya sumagot. Sa halip, tinanaw niya na lamang ang langit na parang hinahanap ang sagot sa mga bituin. Doon sa katahimikan ng gabi, pinakawalan niya ang tanong na hindi niya kayang itanong noon. Paano kung sinabi ko na sa'yo, Lyra? Paano kung ako ang pinili mong hintayin? Lumipas pa ang mga taon. Si Lisa ay nakapagtapos na ng kolehiyo at si Elian naman ay nagsimulang magpatayo ng maliit na negosyo, isang supplier ng gulay sa mga palengke at pati na rin sa restaurant sa bayan. Unti-unti, ang dating simpleng magsasaka ay naging kilala sa industriya ng agrikultura. Ngunit kahit gaano pa kalayo ang narating niya, may isang bahagi sa puso niyang hindi kumpleto, ang bahagi kung saan nanatili ang alaala ni Lyra. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga resibo sa tindahan, may dumating na balita mula sa dating kaklase. Elian, nandito pala si Lyra sa bayan. Parang bakasyon lang ata siya. Sama yung anak. Napatigil si Elian. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Ano? Anak? Biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang bawat ngiti, bawat hindi nasambit na salita. Pero ngayon, parang huli na ang lahat dahil may anak na siya. Parang may bumagsak na langit sa dibdib ni Elian. Ang Lyra na mahal niya noon, ang Lyra na piniling iwan para sa pamilya, mukhang tuluyan nang nawala sa kanya. Tahimik ang biyahe ni Elian pauwi mula sa palengke. Habang minamaneho ang kanyang lumang pickup, ang isip niya ay abala sa isang pangalan. Pangalan ni Lyra. 10 taon. 10 taon ng walang balita, walang sulat, o kahit patawag. At ngayon, sa isang iglap ay muling babalik sa tanong na matagal na niyang sinusubukang takasan. Ano kayang nangyari kung hindi ko siya pinakawalan noon? Pagdating sa kanyang bahay, sinalubong siya ni Lisa. Kuya, may dumating na bisita sa simbahan kanina. Si Lyra, nakausap ko siya. Mabait pa rin, gaya ng dati. May kasamang batang babae. Ang cute nga eh, parang ikaw noong maliit pa. Hindi na nagsalita si Elian. Tumango lamang siya. Pilit na itinago ang biglaang paninikip ng dibdib. Kinabukasan, nagpasya siyang pumunta sa simbahan. May inaayos na programa para sa pista ng bayan. At alam niyang madalas doon tumutulong ang pamilya ni Lyra. At hindi siya nagkamali. Mula sa hindi kalayuan, natanaw niya kaagad si Lyra. Nakasuot ito ng simpleng damit. Nakatali ang buhok at may hawak na listahan habang kausap ang ilang mga kababaihan. Katabi niya ang isang batang babae. Marahil 7 taong gulang nito. May mahabang buhok, matatalim na mga mata. Mata na tila pamilyar sa kanya. Napahinto si Elian. Hindi niya may paliwanag kung bakit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Maya-maya napatingin si Lyra sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngumiti si Lyra. Yun mismong ngiting bumihag sa puso niya noon. Elian! Tawag ng babae palapit sa kanya. Lyra! Sagot niya, pilit na kalmado. Hindi ko akalain na dito tayo magkikita ulit. Oo, matagal-tagal na rin. Tugon niya. Pinipigilan ng sarili na tanungin kagad ang patungkol sa bata. Siya nga pala.
Sabay turo ni Lyra sa bata. Si Ina nga pala. Ngumiti ang bata. Mahihain itong yumuko. Hello po, kuya. Napangiti si Elian, pero may bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi niya maalis ang katanungan. Anak ba ito ni Lyra? Pero sino ang ama? Maya-maya ay nagtanong siya. Matagal ka bang mananatili rito? Tanong niya kay Lyra. 1 buwan siguro. Gusto ko lang ipasyal si Ina at makasama si nanay. Matagal ko na rin hindi naaalala ang katahimikan dito. Tumango si Elian. Iba pa rin talaga ang probinsya. Saglit na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Parang may mga salitang gustong kumawala. Pero pareho silang natakot. Pag-alis ni Lyra, natanaw niya ulit ang kamay ng batang si Ina na mahigpit na nakakapit sa ina. 10 taon na rin akong nanahimik. Kaya bang sumabay ng puso ko? Sa ngayon kung may kasamang ibang buhay na siyang bahagi na niya? Sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan, nagtanong si Elian sa sarili. Handa pa ba akong mahalin siya? Kung ang pag-ibig na iniwan ko noon ay ngayon may kaakibat ng tanong at posibilidad na hindi ko inaasahan. Mula noong araw na muli silang nagkita ni Lyra, hindi na maalis sa isip ni Elian ang batang si Ina. May kung anong misteryo sa mga mata ng bata. Matalim ngunit magaan, tahimik ngunit malalim, at sa bawat galaw nito, may kakaibang pagkakahawig sa kanya. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga gulay sa tindahan, tumahan si Lyra kasama si Ina. Pwede ba kaming tumambay saglit dito? Tanong ni Lyra. May ngiting halos hindi nagbago mula noon. Oo naman Lyra, sagot ni Elian. Nakaagad na nilinis ang bangkito. Umupo si Lyra habang si Ina ay namamangha sa mga gulay. Ano po ito? Tanong ng bata, sabay turo sa upo. Upo ang tawag yan. Sabay sabi ni Elian. Masarap yan pag ginigisa. Masarap pa talaga, kuya? Inosenteng tanong ng bata. Napangiti si Elian. Oo, lalo na pag may halong pagmamahal ang nagluto. Natawa si Lyra sa sagot. Nako, Ina. Magaling talagang magpatawa si Kuya Elian. Habang masayang nagkikwentuhan ng tatlo, hindi maiwasan na Elian ang pagmamasid. Ang boses ni Ina ay malambing at ang kilos nito ay tila pamilyar. Lalong lumalalim ang katanungan sa kanyang puso. Bakit parang ako ang nakikita ko sa kanya? Lyra, biglang tanong ni Elian. Nasaan ang ama ni Ina? Saglit na natahimik si Lyra. Tumingin ito kay Ina na abala sa pag-ayos ng mga patatas, bago muling ibinaling ang tingin kay Elian. Wala na siya sa buhay namin. Mainang sagot nito. Patawad. Hindi ko intensyong maniwala sa chismis. Agad na sabi ni Elian. Ramdam ang pag-aalangan ni Lyra. Umiling si Lyra. Walang problema. Hindi ko rin naman ginawang sikreto. Matagal na yon at masaya ako ngayon, lalo na't kasama ko si Ina. Napatingin si Elian sa bata. Sa dami ng tanong sa kanyang isipan, isang bagay lang ang malinaw. Hindi pa tapos ang kwento nila ni Lyra. Sa hapon ding iyon, habang papalubog na ang araw, iniabot ni Ina ang isang maliit na papel kay Elian. Nakatupi ito at may nakasulat na pulang Crayola. Kuya Elian, para po sa'yo. Sabay kindat ng bata. Pagbukas na Elian ng papel, halos mapaiyak siya. Isang simpleng guhit, larawan ng 3 tao, isang babae, isang lalaki, at isang batang babae. Sa ilalim nito ay nakasulat. Mas masaya pag buo. Napalunok si Elian. Pinagmasdan niya si Ina na nakangiti habang nakasandal kay Lyra. Hindi niya alam kung biro lang ng tadhana o kung sinasadya ng panahon. Ngunit ang isang bagay ay malinaw sa kanya. May dahilan kung bakit muling nag-cross ang landas nila. At ngayon, kahit pilit niyang itinatanggi, unti-unti nang sumisigaw ang puso niya. Gusto ko kayong makasama. Gusto kong malaman ang buong katotohanan.
Hindi nakatulog si Elian ang gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang iginuhit ni Ina. Isang buo at masayang pamilya. Sa simpleng larawan, naramdaman niyang may malalim na mensahe na nais na iparating ang bata. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa simbahan. Doon niya muling nakita si Lyra. Nag-aayos ng mga bulaklak sa altar habang si Ina naman ay naglalaro sa gilid kasama ang ibang bata. Lumapit siya ng tahimik. Lyra, mainang tawag niya. Napatingin ng babae. Elian, napaaga ka ata. May gusto lang sana akong itanong kung okay lang sa'yo. Tumango si Lyra. Sige, ano yun? Umupo sila sa bakanting upuan malapit sa may pasilyo. Sandaling katahimikan. Huminga ng malalim si Elian bago nagsalita. Si Ina, siya ba ang anak mo? Tumango si Lyra. Oo. At ang ama? Muling nanahimik si Lyra, saka dahan-dahang nagsalita. Hindi ko na siya nakita mula noong nalaman kong buntis ako. Hindi niya alam. Umalis siya sa bansa at hindi ko na siya inapol. Biglang sumikip ang dibdib ni Elian. Patawad kung masyado akong prangka, pero hindi ko maiwasang papansin na may pagkakahawig kami ni Ina. Napatingin si Lyra sa kanya at saka tumitig. Sa totoo lang, Elian, ikaw talaga ang ama niya? Parang biglang tumigil ang mundo. Hindi nakagalaw si Elian. Hindi makapagsalita. Naghalo ang gulat, galit sa sarili, at matinding lungkot. Ako? Bulong niya. Pero papaano? Bago ako lumuwas noon, may gabing kinausap mo ako, hindi ba? Sa likod ng simbahan. Di ba naalala mo? Sinabi mong mahal mo ko, pero kailangan mong piliin ang pamilya mo. Wala kang alam, pero ng gabing yun, ibinigay ko rin ang sarili ko sa'yo. Dahil mahal din kita, Elian. Hindi maalala na Elian ang gabing iyon. Sapagkat noong nag-usap sila, lasing na lasing itong si Elian. Dahil meron siyang nais na sabihin sa dalaga, pero wala siyang lakas ng loob. Ang naaalala lang niya ay hindi siya nakapagtapat ng kanyang damdamin kay Lyra. Kaya ang buong akala niya ay umalis lamang ito ng tuluyan nang hindi niya nasasabi ang kanyang nararamdaman. Pero hindi nagtagal ay bumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon. Ang yakap, ang halik, ang mga luhang hindi nasambit. Akala niya isang pamamaalam lang. Hindi niya alam na yun pala ay simula ng bagong buhay. Bakit hindi mo sinabi? At bakit hindi ka na nagparamdam? Tanong niya, na halos mangiyak-iyak. Dahil alam kong may mabigat kang pasanin sa buhay at dapat mong suportahan ang pamilya mo. Ayoko nang dagdagan pa yon. Inilihim ko na lamang. Iniisip ko, mas mabuting ako na lang ang sumalo. Tahimik. Wala ni isa sa kanila ang nakapagsalita kaagad. Sa likuran nila, naririnig ang masayang tawanan ng mga bata. Sa doon ang tinig ni Ina. Lumapit ang bata sa kanila. Mama, Kuya Elian, laro tayo mamaya ha? Ngumiti si Elian kahit nangingilid ang luha. Oo, Ina. Maglalaro tayo mamaya. Pag-alis ng bata, muling tumingin si Elian kay Lyra. Kung alam ko lang na may naiwan akong ganitong kahalagang alaala. Wala kang dapat na pagsisihan, Elian. Sagot ni Lyra. Hindi pa uli ang lahat. Tumango si Elian. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ramdam niya ang liwanag sa puso niya. Hindi pa tapos ang lahat. Ngayon pa lang, magsisimula ang tunay kong paglaban. Masayang-masaya ako. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang pagdalaw ni Elian kina Lyra at Ina. Sa unay puro tahimik na pagkakamustahan lamang. Ngunit habang lumilipas ang oras, unti-unting nabobuo muli ang tiwala at koneksyon na nawala sa pagitan nila. Isang hapon habang nag-aayos ng mesa para sa salo-salo sa simbahan, lumapit si Elian kay Lyra. Pwede ba kitang makausap? Kahit sandali lang? Tanong niya.
Tumango si Lyra at sumunod sa kanya. Doon sila pumwesto malayo sa ingay ng paghahanda ng pista. Lyra, panimula na Elian. Alam kong hindi ko na may babalik ang mga panahong nawala. Pero gusto kong malaman mo. Mula nang malaman kong may anak pala ako, hindi na ako mapalagay. Sobra akong nagsisisi sa hindi ko kayo pinaglaban noon. Huminga siya ng malalim. Ngayon, gusto kong bumawi. Gusto kong makasama si Ina. Gusto kong maging ama sa kanya. Sana pumayag ka. Tinitigan siya ni Lyra. Hindi na ito nagulat. Ngunit sa mga mata niya ay may halong pag-aalinlangan. Elian, hindi ka noon kadali. Hindi ako galit sa'yo. Pero si Ina, bata pa siya. Wala siyang alam sa lahat ng ito. Takot akong bigla ka na lamang mawala ulit. Hindi ako aalis. Mariing sagot na Elian. Nandito ako. At ngayong alam ko ng anak ko siya, mas lalo kong gustong manatili. Tahimik lamang si Lyra. Sa kalooban niya, ay bahagi pa ring natatakot, pero ramdam rin niya ang sinseridad ni Elian. Hindi na ito ang dating binata na maraming pasanin sa buhay. Ang nasa harapan niya ngayon ay ang isang lalaking handa na, handang harapin ang lahat, ang kahapon, ang ngayon, at pati na rin ang bukas. Kung gusto mong magsimula, hayaan mong maramdaman muna ni Ina na espesyal ka. Maging kaibigan ka muna niya. Dahan-dahan lang, Elian. Ngumiti si Elian. Kung yun ang kailangan, gagawin ko para sa kanya at para sa'yo. Mula noon, naging malapit si Elian kay Ina. Tinuruan niya itong magtanim sa bakuran, tinulungan sa mga takdang aralin, at sinamahan tuwing may ensayo sa simbahan. Sa bawat araw na lumilipas, lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Isang gabi, habang inaakay pauwi si Ina mula sa munting palaruan, biglang nagtanong ang bata. Kuya Elian, bakit palagi kang nandito? Napahinto si Elian. Napatingin siya kay Ina na nakataas ang ulot nakatingin sa kanya. Tila nag-aabang ng katotohanan. Dahil mahalaga ka sa akin, Ina. Mahalaga po? Bakit po? Ngumiti si Elian, bahagyang nangilid ang luha. Dahil ako ang ama mo at ikaw ang anak ko. Napatahimik si Ina. Sa ilang saglit ay tila nag-iisip ito. Maya-maya pa iniyakap niya si Elian sa bewang. Ang tagal mo pong nawala, pero okay lang po kasi nandito ka na. Sa yakap ng bata, naramdaman ni Elian ang init ng pagmamahal na matagal na niyang hinanap. Isang yakap ng pagtanggap. Isang yakap ng panibagong simula. At sa gabing iyon, tiniyak niya sa kanyang sarili. Ito na ang laban ng puso ko. Hindi na para lang sa pagmamahal kay Lyra, kung hindi para sa anak naming si Ina. At sa pagkakataong ito, hindi na ako atras. Mula nga nang aminin ni Elian kay Ina na siya ang ama nito, mas naging malapit ang dalawa sa isa't isa. At kahit hindi pa nila hayagang ipinapaalam sa ibang katotohanan, ramdam ng mga taong malapit sa kanila na may nabubuo muli sa isang matagal nang nawala. Isang linggo ng umaga, habang magkakasamang nagsisimba sina Lyra, Ina at Elian, may ilang mata ang hindi maiwasang mapako sa kanilang tatlo. Mga bulong-bulungan, mga tanong, mga pagdududa. Ngunit wala na rin pakialam si Elian dahil sa wakas, nasa tabi na niya ang dalawang taong pinakamamahal niya at pinakamahalaga sa kanya. Pagkatapos ng misa, lumapit sa kanila ang matandang madre na si Sister Remy. Matagal ng kaibigan nito ni Lyra. Lyra, masaya ako't nakikita ko kayong muli. At si Elian, aba, masaya ako't narito ka na rin sa wakas. Nagkatinginan si Elian at Lyra. Parang alam ni Sister Remy ang hindi pa nila nasasabi. Ang tagal mong nawala, Lyra. Pero alam mo, ang tunay na pag-ibig ay hindi yan nawawala. Nakakatulog lang minsan, pero pag gumising ay mas totoo. Hindi nakasagot ang dalawa. Sa halip, tinanaw ni Elian si Lyra. Natahimik lang ngunit may kislap sa mga mata. Kinahaponan,
Habang naglalakad sila sa baybayin ng ilog kung saan dati silang nagtatampisaw bilang mga bata, nagsalita si Elian. Lyra, may tanong ako, pero alam kong hindi ko karapatang asahan ang sagot na gusto ko. Anong tanong mo? Mahinang tugon ng dalaga. Pwede bang mahalin ulit kita? Kahit alam kong nasaktan kita noon dahil sa hindi ko pagpili sa'yo. Kahit pa 10 taon na ang lumipas, pero walang araw na hindi kita naiisip. Walang araw na hindi kita naaalala. Dahil noon pa man, ay mahal na talaga kita. Napahinto si Lyra sa paglalakad. Tumitig siya sa ilog na kumislap sa ilalim ng sikat ng araw. Elian, hindi kita minahal dahil perpekto ka. Minahal kita dahil sa puso mong marunong magsakripisyo. Noong iniwan kita, oo, sa totoo lang ay galit ako sa'yo noon. Pero naiintindihan ko rin naman kung bakit. Kailangan mong tulungan ng pamilya mo noon. Tumulo ang luha sa mga mata ni Elian. Hindi niya inaasang maririnig ang mga salitang iyon. Pero hindi ibig sabihin na hindi kita minahal. Araw-araw kitang iniisip noon. At kahit mag-isa akong nagpapalaki kay Ina, tinayak kong lumaki siyang may pagmamahal at magalang na bata. Lumingon siya kay Elian. Ang tanong mo na kung pwede ba tayong magmahalan? Ang sagot ko ay oo. Dahil kahit kailan, hindi ka nawala sa puso ko. Hindi man natin to nasabi sa isa't isa noon. Hindi na napigilan na Elian ang sarili. Lumapit siya. Marahang hinawakan ng kamay ni Lyra. At doon sa ilalim ng papalubog na araw, ibinalik nila ang halik na matagal ng inagaw ng panahon. Sa hindi kalayuan, si Ina ay nakaupo sa isang malaking bato. Pinagmamasdan ng kanyang mama at Kuya Elian. Ngunit sa ngiti ng bata, malinaw ang isang katotohanan. Alam na niya, ramdam na niya, ang buo niyang mundo ay unti-unti nang nabubuo. Tanggap na niya na ang kanyang ama ay si Elian. Lumipas ang ilang buwan mula sa dating mga lihim na alaala. Ngayon ay isang masayang realidad na ang nabuo sa pagitan ni Elian, Lyra at maging ang batang si Ina. Hindi na Kuya Elian ang tawag ng bata sa kanya. Ngayon ay buong pagmamalaki siya nitong tinatawag na Papa. Isang araw habang magkakasamang kumakain ng tatlo sa ilalim ng punong mangga sa bakuran ni Lyra, napansin ni Elian ang simpleng kahon na nasa mesa. Ano to? Tanong niya. Ngumiti si Lyra. Buksan mo. Dahan-dahang binuksan ni Elian ang kahon at natagpuan niya sa loob ang isang lumang litrato nila ni Lyra. Kuha noong sila yung mga binata at dalaga pa. Sa likod nito ay may nakasulat. Kung tayo'y muling magkikita, sana'y pareho pa rin tayong nagmamahalan. Napatingin siya kay Lyra. Hindi mapigilan ang pagtulo ng luha. Itinago mo pa rin to? Hindi lang basta itinago. Sagot ni Lyra. Araw-araw kong tinititigan yan. Paalala na minsan sa buhay ko, may isang Elian na minahal ko ng totoo at lihim. Hindi na kumibo pa sa Elian. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Lyra at lumuhod sa harapan nito. Napasingap si Lyra habang si Ina na may napaubo sa gilid. Lyra, panimula ni Elian. Hindi ko may babalik ang 10 taon na lumipas. Pero sa natitirang taon ng buhay ko na magkakasama tayo, gusto kong bumawi sa inyo. Hindi lang bilang ama kay Ina, kung hindi bilang lalaking handang tumayo sa tabi mo, ano man ang mangyari. Mula sa bulsa, inilabas niya ang isang munting singsing. Hindi man ito mamahalin, pero para sa kanya higit pa to sa pinakamahal na singsing. Nakaukit doon ang kanilang pangalan. Lyra, will you marry me? Saglit na natigilan si Lyra, ngunit kasunod noon ay ang isang matamis na ngiti at pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Tumango siya at sabay sabing, Oo, Elian. Matagal ko nang pinapangarap at hinihintay ito. Napapalakpak si Ina, sabay sabi ng, Yay! Magkapamilya na talaga tayo. Ikakasal na ang mama at papa ko. Nagkayakapan silang tatlo sa ilalim ng araw at lilim ng punong mangga. Naging saksi ang kalikasan sa muling pagbubuo ng isang pusong matagal nang pinilit ibalik. Ilang buwan ang lumipas,
Ginanap ang simpleng kasalan sa parehong simbahan kung saan sila unang nagtagpo bilang sila ay magkaibigan. Hindi marangya, ngunit puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Dumalo ang buong baryo at isa na doon si Sister Remy sa mga nagbigay ng mensahe para sa kanila. Naroon rin ang kaniga nilang mga pamilya. Napayak pa nga ang nanay na Elian, pati na rin ang kanyang kapatid na si Liza. Pagkatapos ng kasal, habang sumasayaw si Elian at Lyra sa gitna ng bulwagan, lumapit si Ina sa kanila at tinawakan ang kanilang kamay. Mama, Papa, napakasaya ko po dahil buo na po tayo. Sabay nilang niyakap ang bata. Nang gabing iyon, walang luha ng pangulila, walang tanong ng paano kung. Ang naiwan na lamang ay ang kasiguraduhan na hindi na sila maghihiwalay pa. Totoo nga ang sabi ng iba, na ang pag-ibig kapag totoo, hindi ka nito iiwan kahit lumipas pa ang maraming taon. Babalik at babalik ito sa tamang panahon, kasama ang mga tamang tao, sa tamang oras at sa tamang pagkakataon.